Mga karos, good morning po. Good morning, kamusta po tayong lahat? Ayan, welcome back po muli dito sa aming channel. Araw po ng linggo ngayon, June 9. Yun, ang daming kambing. Shoutout sa mga kambing. Okay, bali mga karos, kahapon payroll tayo, araw ng Sabado. Ayan, bali yun nga po yung naging resulta ng araw-araw namin ng pag-overtime doon sa project natin sa Phase 6. Ayan, kahit papano naman po ay nagagawa natin ng paraan, kahit na pag-iwanan na po yung unit. Kasi meron na tayong mga ongoing project na ginagawa ngayon. Bali nawala po siya sa line-up list. Yan, bali gumagawa tayo ng paraan at kumukuha po tayo ng ilan sa mga tao natin na willing lang po. Yun, willing lang mag-overtime. Actually, pinapayuhan ko rin yung mga tao kasi araw-araw na pong umuulan paghapon hanggang gabi na. Kaya iniisip ko rin po yung kanilang kaligtasan pagka uuwi, lalo na rito sa Phase 6. Phase 6 manggagaling. Medyo madilim po yung part ng area ng dadaanan pa uwi. Pero kahit naman papaano, maayos po naming mai-execute ang lahat. Yung pagpasok, yung pag-uwi. Tapos syempre yung meal allowance din. Kapag overtime, naghahatid tayo sa tropa ng makakain pagkagabi. Ayun, bali yun na nga. Yun na yung resulta sa mga nakamiss ng ating video. Ayan, ito po yung ating video kahapon. Okay mga karos, shoutout muna kay Mikay Short Vlog from Sabah, Malaysia. God bless po sa inyo and ingat palagi. Tapos papunta po tayo ng ano ngayon, ng hardware. Naghahanap po ako ngayon ng no more nails na nasa tube. Halos yung iilan kasi rito sa malapit na hardware, wala silang stock, nasa sachet lang. Kapagka medyo maraming kornisa yung ikakabit, mas maigi bumili tayo ng medyo bultuhan para makamura tayo. Yun yung ano, yun yung no more nail na nasa tube. Mas makakatipid po kasi tayo sa gastos nun. Okay mga karos, meron din nga po palang duty rito sa Phase 3, si Kuya Dindo. Yan yung mga roofing trusses kahapon ay hindi po natapos kasi umulan. Yan, bali ipapatapos natin sa kanya yung epoxy primering. Tapos papapinturahan na rin natin ng QDE black. Tapos may pumasok din po ngayong araw na to si Bilog at saka si Adonis para rito sa Phase 6 project natin na isang Athena. Ayan mga karos, medyo mahaba na po yung ating intro. Kaya ito, samahan niyo po muli kami ngayong araw po ng linggo. And enjoy watching po. Let's go! Tara! Dito ako unang pumunta sa may Sanha Mayor Hardware. Yung gumagawa kami sa Metro Build, dito ako madalas bumibili ng mga materyales. Ito kasi malapit, tsaka mura din dito. Yun nga lang, wala yung aking hinahanap. Magta-try pa ako rito sa mas malayo. Bukod pala doon sa No More Nail, meron pa akong isang binibili. Yung Pioneer ata yun, hindi ako sigurado. Mamaya titingnan natin kung yun ang available, yun ang bibili natin. Dito naman tayo sa Landmass Park. At ito yung Montera Verde. Yan, nakagawa na tayo dati rito. Yan, check natin kung hindi available yung Bostik No More Nail. Yung isang brand yung bibili natin. Pareha lang naman na maganda yun. Nakakatalo lang kasi sikat yung Bostik na No More Nail. Ayan, dito yun sa New Ascenso Trading Hardware. Yan, mura rin dito, kaso nga lang medyo malalayo na to sa Lumina eh. Dito tayo bibili. Okay, hindi nga available yung Bostik na nasa tube. Ito yung binibili ko, Pioneer. Ayan, Pioneer na builder's band. Ito, pag binili nyo to, mabigat talaga siya, kaya 60. Ayan. Tapos bumili na rin tayo ng QDE block ng isang galon na para dun sa gagawin nila Kuya Dindo. Ito ihatid natin sa Phase 6 kila Bilog.
Hindi, wala yung resibo nito. Tsaka ito. Okay na po tayo sa hardware. Ayan, nabili na po natin lahat ng kailangan natin ngayong araw. Bali, dadaan muna tayo sa phase 3. Ihahatid ko muna kay Kuya Dindo itong pintura na binili natin, paintbrush at saka roller. Pero dadaan muna tayo rito sa hardware. Kahapon po kasi yung mga kornisa na binili natin, nagkamali po ng delivery sa atin. Bali, pina-pull out ko po yung mga dineliver kahapon, pero merong ilang kornisa pa na hindi pa na-deliver sa phase 6. Yun po yung paggagamitan natin ng mga builders van na binili natin kanina. Ipapollow up lang po natin dito kasi wala pong gagamitin yung mga gagawa po ron. Actually, meron naman po silang gagawin, pero yun talaga yung pinaka-assignment sana natin ngayong araw. Yung maikabit lahat ng kornisa doon sa loob ng bahay. Ayan, dito lang yan sa may Mighty Star Hardware, sa may Bagtas. Okay, tara. Ay, be. Follow up ko lang kami yung kornisa. Oo, salamat. Sir. Okay na tayo rito. Napakadaming tao kahit linggo. Ayan, pinalo up natin. Kailangan kasi natin yung kornisa. Hindi pwedeng wala yun. Okay, ganun talaga, no? Ganun talaga rito sa house renovation. Yan, nangyayari rin po talaga. Minsan kung may problema sa delivery, minsan walang stock. Ayan. Basta masipag lang tayo mag-follow up kasi hindi lang naman tayo yung bumibili sa kanila. Marami rin. Tsaka natural lang din na nakakalimutan. Sa phase 3 tayo kay Kuya Dindo. Let's go. Okay, dito na tayo. Ay, si Kuya Dindo. Good morning po, Kuya. Good morning. Kaya ito na. Opya. Meron dito. Meron sa loob, yung painter. Ayan, kahapon umulan po ng malakas kahapon. Bandang alas 3 hanggang hanggang sa mag-payroll kami. Yan, bali yung epoxy primer kasi na binili natin na galon ay natimpla na. Yan, wag lang pabuti ng linggo yon, ay pwede pang ipahid, hindi siya masasayang. Yung effectivity nun maganda pa. Bali kahapon lang naman ito. Kuya, pakitanggal na lang yung alambre dito kay Dindo, ha. Sa dulo. Ayan, may nakita tayong alambre kasi sinabit natin yan na nakarang araw eh. Hindi pa naputol. Yan, epoxy primer. Yan, mahalaga to para sa bakal. Kung may budget, yan ang gamitin, epoxy primer. Kung medyo tipid lang, pwede naman yung red oxide. Pero sa durability, mas maganda to, epoxy primer. Yan, pagkatapos po yan mapahiran, bali, yan, mag-apply na si Kuya ng QDE. I-rest lang po yan ng 30 minutes. 30 minutes to 1 hour. Depende sa panahon. Pag ganito yung weather, yan, pwede na 30 minutes. Sa pagpipintura po ng QDE, ang payo ko dun sa mga nagpipintura, maganda yung ganito yung weather, hindi yung mainit na mainit. Kasi pagka pinahid nyo yan, po yan, parang kumukulo. So ito muna yung update dito. Bali, matatapos tong araw na to. Kulay itim na po yan pagpasok natin kinabukasan. Itim na yung roofing process. Ayan, malapit na po matapos ni Kuya Dindo to. Kuya, iwan na muna kita, ha. Ayan, bali meron ng mga QDE block na rito. Yan, papartneran na lang yan ng, enamel. Yan, paint thinner. Shower out. Hey, shoutout sa akin! Shoutout sa Kuya Vlog! Sa mga taga rito sa kabataan dito sa phase 3. So ayun nga, meron na tayong QDE block tapos paint thinner. Ihalo na lang po yan. Okay mga karaos, nandito na tayo sa phase 6.
Yan, bali dito naka-deploy si Bilog at saka si Adonis. Okay, pag-usapan muna natin yung lineup ng schedule natin regarding po sa mga house renovation. So yung tinutukoy ko, yung lineup dito sa house improvement. Okay, bali minsan may mga assignment tayo na talagang dapat gawin kada araw, pero minsan hindi yun natutuloy or hindi po yun natutupad. Kaya nga po tayo, marami tayong materyales na nakatambak dito. Kagaya ngayon, assignment sana namin kornisa, pero hanggang ngayon wala pa. Merong ilan dumating na kornisa kahapon, mga 8 piraso lang, pero yung iba ay hindi pa dumarating. Kung sakaling hindi dumating yun hanggang tanghali, meron naman silang ibang gagawin. Ayan, ito sa gate. So minsan hindi natutupad yung assignment natin talaga. Meron po kasing line up yan eh. For example, yung sa taas, pag natapos namin yon, at least yung mga kasunod na gagawa po dyan, kagaya ng pintor, mapipwestuhan na po nila yan. Hanggat hindi po natatapos yung mga dapat na ikabit dyan para sa turnover ng mga painting, ay hindi po natin may turnover sa pintor yan, kasi magpapabalik-balik lang po yung gawa nila. Kaya ito, kung sakaling hindi darating yung kornisa, pwede naman to. Yung mga bakal na yan, para sa improvement yan ng hagdanan, tsaka para sa improvement na rin po nito. Ito, nitong ating gate and grills. Ayan. Okay, bati muna tayo. Dito ngayon, ang ginagawa nila, yung handrail ng ating hallway sa taas. Ayan, pwede na rin nila ipagpatuloy rito yung installation ng tiles din. Magdadala na lang ako ng mga additional adhesive dito pag nagkulang. Tapos ito, nag-usap kami ni client na dadagdagan yung steps na ito. Ayan, bati muna. Si Bilog, good morning. Good morning. Ayan, bali ang gagawin ni Bilog dito, itong handrail additional na papunta po rito. Si Adonis, good morning. Good morning. Ayan, ito pa lang po yung ating cornisa. Dito natin gagamitin itong ating builder's band. Yan, makapit din po to. Ang kagandahan dito, bihira yung ganitong peke, pero yung sa Bostik laging meron. Nabibili natin, medyo magaan lang, kaya kapag in-apply natin, onti lang yung nagagamit. Ito, puro to, bigat to. Kasing rin po yan, kasing dikit din po yan ng number na Bostik. Yan po, kornisahan na to. Kasi pag natapos yung kornisa dyan, pwede na pong pwestuhan ng mga pintor to. Yan, bali meron tayong dalawang klase ng pag-install po nyan. Merong ito, didikitan muna ng builder's band, tapos i-re-rivet natin kung saan may mga basic method ng Hardeflex. Tapos pagdating sa mga wall, yan, papakuan po natin siya. Yan, para sa mga pader. Kaya ginagawa nyo yung build dito. Kaya hintayin ko lang yung kornisa rito. Kaya sa may deliver. Dala-dala ko nga po pala tong owner. Ayan, tapos nakasalubong ko yung delivery natin ng kornisa. Yan, dapat itong owner, ito na lang sana yung ipampipick up ko dun sa kornisa. Kaso nga lang yun, mabilis nilang dineliver. Kaya hindi na tayo pupunta ng hardware. Yan, nakasalubong ko, bali nandyan na. Medyo madami rin kasi yung mga kornisa eh. Hindi ko yung kayang bitbitin gamit yung e-bike ko lang. Uy, nawala. Naligaw si kuya. Ayan, naligaw po siya. Dapat nandito na yun eh. Thank you kuya. Ito na yung ibang mga kornisa. Ito yung lagi natin in-order. Ganito yung tsura niya. Yan, matte wood. Yan.
Bali rito sa taas, nakapagkabit na sila. Baka yan na po yung i-priority nila kasi nandito na yung iba. Sa framing ng handrail, ayan, nakakapagawa na po si Bilog dito. Ako continuous na po yan hanggang dito. Yan o. Napakatindi po ng grabe. Okay, napakatindi po ng ulan. Grabe oh. Sobra. Bali, nag-ocular visit ako sa Phase 6 ngayon sa unit ni Sir Joshua. Ay. Uy. Ayan, hinatid ko po sila rito sa Vista Mall. Ayan, shoutout po Sir and Ma'am. Tsaka dun sa isa nilang kasama na si Sir. Ayan oh. Wala na po tayo makita. Sa sobrang lakas ng ulan. Ayan, bali hapon na. Mag-update na rin po ako sa mga nagawa ng tropa. Si Kuya Dindo nga po pala, nasa clinic nila Doc tsaka nila Ma'am. Kaya meron pa konting pina-retouch po sila ron para tuluyan na po natin ma-turnover. Ayan, tapos sila Bilog at saka si Adonis, yan babalikan ko ngayon para makapagbigay ng update. Ay, grabe. Meron pa akong isang client na si Mrs. Galang. Ayun, yun nga lang hindi yata siya matutuloy ngayon. Sa nakikita ko rin naman talaga, baka hindi na siya tumuloy. Kita niyo naman yung panahon Uy! Uy! Pakas pala rito. Sama pang mga kidlat. Ayan maraming salamat ulit sa pag-invite sa akin sa unit nyo, Sir Joshua and family. God bless po. Kaya sana makauwi po kayo ng maayos. Yan, inano ko muna sila sa Vista Mall para makapagpa-tila muna ng ulan. Pakalakas nito. Yan. Okay, let's go. Yan, basang-basa yung camera natin. Yan, nagpapatila na lang sila Bilog at Adonis ng rito ng ulan. Malakas pa to. Yan, bahang-baha dun sa dinaanan ko. Good luck. Ano nangyari dyan? Kinokondisyon sa baha. Umilipit. Yan, update na tayo. Update. Kamusta to? Okay naman? Ayos naman, walang tulo. Yan, very good. Masusubukan sa malakas na ulan. Walang katulo-tulo. Ito simento to. Ayan o, simento. Alright. Ito yung mga nagawa rito. Ito yung framing, 2x3 ginamit. Yan, framing. Tapos kailangan po nakahang. Hindi po pwedeng nakadikit sa flooring. Para kahit pa paano mawawalis-walis. Tsaka pag nag-back, hindi po mamamaha yung tubig. Ginamitan po namin ng square bar to. Square bar nito isa 10mm. 2x3 yung framing. Ayan, yung parang pinaka-poste rin. At saka yung rito, 2x3. Tapos hindi rin po siya magkadikit. Ayan. Kaya para po makipinturahan, malilinis, mapupunasan. Ito, pinauna na natin kasi yung mga workers natin na ano po sila naiilang kasi baka malaglag sila. So ito, may handrail na tayo dito. Safe na, di ba? Safe na. Ang itsura ng kwarto nito, ito po ay nakasagad dati dito. Tapos ito, isa abang para sa closet. So since ginawa nga natin ng pa-hallway, kaya ganito po naging ending niya, naging itsura niya. Ang advantage nito, pag naglagay po tayo ng pendant light dito, tapos yung mga ilaw, lahat po yan malilinisan natin. Yung pader, yung kisame, may mapunde, maaabot po natin. Parang medyo malabo. Yan. Yun
Eh, yung bubong natin. Yung kaya medyo maingay lang sa bubong kasi malakas yung hampas ng tubig galing sa gutter. Hindi pa namin nalalagyan ng downspout. Naayos naman. Wala siyang tulo. Ito lang muna yung nagawa nila, yung kornisa dito sa second floor. Yeah, ito lang muna. Nag-focus muna sila dito sa handrail. Center light nga lang pala to. Uy, galit na galit ang kalangitan.